Word of God from Books of Psalms 121 verses 1 to 8. I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shades at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Papuri po sa pagkabasa ng kanyang salita. Sige po, sumandali po tayong manalangin. Hallelujah. Yes, Heavenly Father, Lord, salamat po Panginoon sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dakila ka, tapat ka, sapat ka, Panginoon. Lord, salamat po sa araw na to, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Samahan niyo po kami sa gawaing ito, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw ang maitaas, madakila, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, maibigay namin yung the best na worship namin, na papuri namin at pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po. At ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Come on, isang malakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Amen. And this time, tayo po ay aawit at magpupuri sa ating Panginoon. And we will celebrate the goodness and faithfulness of our Lord Jesus. Amen. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. Kagalakan sa puso'y umaapaw, ating maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa, sa pagbibis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas, biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus, pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Come on, let's sing with all our hearts. Kagalakan sa pusong umaapaw, ating maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa, sa pagbibis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas, biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus, pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas, ang iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus, pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Hallelujah! Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita.
Pinagdiriwang ka. Mosing, pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Come on, sino po dito naranasan niya ang kabutihan ng Panginoon? Amen. So this time, we will celebrate the goodness of the Lord. Kaya naman, give your best worship. Malaya ka na tumalon, pumalakpak, and we will celebrate the goodness of the Lord. Amen? Come on. Minsan ba, atin pong awitin. Nagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang church. Iyong pagliligtas. Biyaya mo. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Come on, for the very last time. Woo! Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Hallelujah! We praise you, Jesus. Praise you, God. Papuri sa iyo, Panginoon. We lift your name on high, God. Lord, maraming salamat po sa oras na to na naranasan ka namin at patuloy ka naming maranasan pa sa oras na to, God. Napakasarap po na manatili sa presensya mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, let's continue to worship Him ng buong puso, ng buong ikaw ngayong gabi. Come on,
Say, thank you, Jesus. Hindi po tayo nagmamadali dito. Just enjoy the presence of the Lord as He is good. He is worthy. He is faithful. Come on, open your mouth and just thank Him for all He has done sa buhay mo. Come on. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Napakabuti mo. Hindi ka nagbago at hindi ka nagkulang, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kung minsan pa. Kay buti-buti mo, Panginoon. Come on, let's testify the goodness of the Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat ika'y laging tapat, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang. Come on, let's testify with all our hearts. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang
napakabuti ang Diyos sa buhay mo. Woo! Kay buti mo. Tunay nga, walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Come on, say it to God. Lord, tunay na wala kang katulad at hindi ka nagbabago, Panginoon. Kung napakabuti mo. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay mabuti, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay mabuti, Lord, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, oh God, tunay na mabuti ka, Panginoon. Tunay na dakila ka, Lord God, sa aming mga buhay. And Lord, patuloy ka naming papupurihan, sasambahin, Panginoon, pasasalamatan, Lord God. Kasi deserve mo ang bawat hininga na nagpupuri ngayong gabi. And Lord, we want more of you. More of you, God. At wala nang ibang hihigit pa sa presensya na pinaparanas mo ngayong gabi. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Patuloy naming nararanasan. Hallelujah. Kapayapaan namumula sa'yo.
adore Him. Just enjoy the presence of the Lord. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, sa piling mo. Wala nang hahanap. Come on, say it to God. Maging panalangin mo to sa Panginoon, personal na prayer mo sa Lord ito. Lord, ikaw lang, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko. 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 Hallelujah. Come on, just thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Panginoon. Lord, this is all our prayer and I will worship you, God. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Praise the Lord. Pwede niyo po bang batiin yung katabi mo, sabihin mo, it's good to see you again? Amen. Praise God. Amen. Ngayon po, we are still in our series entitled Rainy Season. Amen. Sino po dito inabutan ka na ng ulan? Basang-basa sa ulan? Walang masisilungan? Okay, kanta pala yun. Alright, so throughout this month po, wala nang energy, no? Dahan-dahan. Throughout this month po, pinag-uusapan po natin is about rainy season. Na lagi po sinasabi sa atin na what are the significance of this rain or this rainy season sa buhay natin. Truly, ito ba ay season lang o there is reason beyond of it? Amen? Alam niyo po, noong 1911, okay, nagkaroon po ng 5 days na ulan. It was in Baguio. And na-recorded po na na 2,210 mm yung patak ng ulan. And another one po is nung 2009, yung sumunod po na pinakamalakas, 24 hours umuulan at nakapagtala po ito ng 455 mm. Ito po ay yung nung Typhoon Undoy. I think I was like third year college back then. Nasa Manila po kami noon, yung school na lang po namin ang nakalitaw. Kasi mataas po yung school namin noon eh. Yung buong paligid po namin lubog na. Alright? And alam niyo po ba na higit sa lahat, meron pong isang matinding bagyo na pumatay ng lahat ng tao sa mundo at 8 lang ang natira. It was found in Genesis chapter 7 verse 4. Says here, 7 days from now, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights. And I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. Ibig sabihin, kung ulan lang po yung record ng pag-uusapan, wala na pong titindi nung Genesis chapter 7, na wipe out po talaga lahat. Kaya po, ngayong araw na to, pag-uusapan po natin, and I want you to stand up with me in Genesis chapter 6,
verses 18 to 14 as we read the word of the Lord. Says here, "But Noah found favor in the eyes of the Lord." This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. He walked faithfully with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, "I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside." Let's have a moment of prayer. Father, we bless your name. We magnify your name, Lord God. Tonight, mangusap ka sa aming lahat. Hindi lang kami basta ma-bless, ma-encourage, maging masaya. But Lord, let your word speak to every one of us, Panginoon. Let your word speak to every detail ng buhay namin. Makita ka namin, maranasan ka namin, mangusap ka sa amin, baguhin kami ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and amen. Makakaupo po tayong lahat. Praise the Lord. So, join me in our message tonight entitled, "Before the End, Through the Rain, There Was Grace." Alam natin yung story ng account of Noah. Dahil doon, sa pag-ulan ng 40 days and 40 nights, nawasak talaga. But before it happened, bago po nangyari itong flood na to, yung great flood na to, may makikita po tayong something new or something strange, or let me say, the game changer on verse 8. Ang sabi po dun sa verse 8, Noah found favor, or Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. When we say grace, it is a goodness of comforting human demerit. Nang sinasabi, ito si Lord. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoon ay mapagmahal? Amen. That ang grace ng Panginoon ay isang pagmamahal, isang pag-asa, pagkakataon, at binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya sabi po ni A.W. Tozer, grace is the goodness of God confronting human demerit. Nang sinasabi sa atin, lahat tayo makasalanan, lahat tayo walang karapatan mabuhay, but here's come the grace of God giving us a chance. That's the grace ni Lord. And pag pinag-aralan po natin, the word grace is actually the used ancient Greek na ang word ay ginamit na eurisko. When we say eurisko, which means discover or to find without seeking. So sabi, nung natagpuan daw si Noah ng biyaya ng Panginoon, brad, wala siyang ginawa. Hindi niya hinanap. Hindi niya deserve. Pero binigay sa kanya. That's a grace. Hindi mo merit, hindi mo winork out, hindi mo pinagsikapan, wala kang ginawang mabuti. Pero here comes the grace of God, natagpuan ka niya. Tingnan mo ngayon katabi mo, natagpuan niya ni Lord. Amen? Kaya pag-usapan natin mabuti, imaginein mo, ang plano ni Lord, gunawin ang lahat, patayin ang lahat, walang itira. But when there's grace comes, may naiwang 4. Are you still with me? 4 lang. 4 na lalaki at 4 na babae. 8 pala. Buti na lang, nandun sa Noah. Pag-usapan natin, anong ginawa ng grace na to kay Noah na nagligtas sa ng buong pamilya niya? Are you ready? Number 1, because of the grace, He changed. Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Amen? Magbago ka na. Sabi niya dito, galing nito eh. Noah was a righteous man. Highlight natin yan, righteous and blameless. Sabi niya gano'n. So, pag inaral natin to, this is the first account. Kauna-unahan na nasulat yung salitang righteous. Imagine mo, ang gulo-gulo ng mundo, corrupt. Sabi ng Panginoon sa upper verses, pag binasa natin, the earth was corrupt and full of violence. Pero nung natagpuan ng grace ni Lord sa Noah, the description changed.
merong isang righteous man and blameless. Ibig sabihin ba nito, hindi siya nagkasala? Hindi. Hindi sinasabi na hindi siya nagkasala. You know what? In the Old Testament, when a man is described as righteous and blameless, sabi, ito yung tao who responds to the grace of God. Are you still with me? Hindi siya masama. Hindi ibig sabihin hindi siya masama. Pero he responds to the grace of God. Nang sinasabi, lahat ng tao doon, karapat dapat mamatay si Noah, but sa halip, he responds to the grace of God that caused him to change. Naging dahilan para magbago siya. Doon siya naniwala, doon siya nanampalataya, at doon niya nakita na itong biyaya ng Panginoon ang nagpakita kung gaano siya kasama, pero nagdala din ng kaligtasan sa kanya. Kaya mababasa natin, Hebrew chapter 11 verse 7, says here, it was by faith Noah that built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes from God. Nang sinasabi, because he is good God. Nung natagpuan niya yung biyaya ng Panginoon, kinalimutan, tinalikuran, lahat ng alam niyang hindi tama sa harap ng Panginoon. Nang sinasabi, when we say change, it's not about kung sino tayo, kung hindi, yung change ay kung sino tayo dapat sa harapan ng Panginoon. Nakasanayan, nakalakihan, pero nung nakita niya yung biyaya ng Panginoon, ito din yung nagtumulong sa kanya para what? Para magbago. Tandaan mo itong mabuti, ang biyaya ng Diyos, dadalhin tayo nito sa pagbabago. Amen? Pangalawa, sabi ni Rick Warren, whatever change God required you, you can be sure it is for your good. Kung nire-request at hinihiling at dinidemand ng Panginoon ang pagbabago, para to sa ikakabuti mo. Number 2, yung grace, nung natagpuan ng grace ni Lord si Noah, he become consecrated. Ang sabi doon, among the people of his time. Now, sabi niya ganyan, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. Maaring ang tanong natin siguro, Pastor, bakit kasi si Noah lang yung natagpuan? Bakit si Noah lang yung natagpuan ng biyaya ng Panginoon? The Bible speak about that every person on that time, they are corrupted, they are violence. Ibig sabihin, kasama si Noah doon. Pero Romans chapter 5 verse 20 reminded us, but where sin increased, grace increased all the more. So ibig sabihin, nung naglagay si Lord ng biyaya para sa lahat ng tao ng panahon na yun, that's the grace of God. But the problem is, only Noah responds among the people of his time. So, ibig sabihin, hindi lang para kay Noah, para to sa lahat. Pero si Noah lang yung nag-response. That what makes him consecrated. Where we say consecrated in the Bible means separation to oneself from things that are unclean, especially anything that would contaminate one relationship with perfect God. Okay, this is the grace of God. Magbabago ko, aayusin ko. At ito ang ayaw ni Lord. Tatalikuran ko. At ito ang gusto ni Lord, lalakaran ko. Susunod ako. Kaya nga makikita natin dito, hindi dahil mabait si Noah, kundi because he responds to the grace of God. Pag binasa natin in verse 11, sabi niya daw, now the earth was corrupted. Una, sinasabi ni Lord, gugunawin ko na ang mundo. Pero nung pagdating ng verse 11 to 13, kausap niya na si Noah. Listen to me, when we consecrate ourselves, it's easy for us na kausapin tayo ng Diyos. Hello? Pag binasa natin, now the earth was corrupted in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth have corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence. Because of them, I'm surely going to destroy both them and the earth. Anong sinasabi sa atin? Kapatid, importante kasing nagbabago tayo. Importanteng nagbabago tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Pero ang biyaya din ng Diyos ang tutulong sa atin para lumakad tayo sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yun madali. Kasi lahat ng tao doon masama. Parang
lahat sila masama, ikaw, babago ka ng daan. Pero that's how God wants for everyone. Kaya lang, si Noah lang ang sumunod. That's what make him consecrated. Number 3, kung una, ang sinasabi, he was changed, he was consecrated. Number 2, he is consistent. Tingnan natin ito mabuti. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Tandaan mo to, yung walk dito ay agreement. Usapan natin to. Hindi ka lalakad mag-isa, lalakad tayo ng sabay. Okay? Kaya sabi niya dyan, he walked faithfully. Agreement ko to kay Lord. Kaya dapat consistent. Kasi kapag hindi tayo consistent, mahihirapan tayo maging faithful, mahihirapan tayo sa agreement. Para mas maintindihan natin, ang sinasabi sa atin, hindi mo lang basta lakaran, hindi mo lang dapat daanan. Dapat tuloy-tuloy. Are you still with me? So para mas maintindihan natin yung faithfulness, may 3 view kung ilang taon ginawa ang ark. By the way, Noah ay umabot ng 500 years. Sino dito gusto niya mag-birthday siya ng 500 years? Amen. Amen. May 500,000 ka sa government kasi pag may 100 years ka, well, joke lang po, nakalive pala tayo. So sinasabi sa atin, may 3 view kung ilang taon natapos yung ark. The first view is 120 years. Tagal nun. The second view, they said 100 years only. The third view is 75 years. Diyan ba kayo? But kahit anong tingnan na, ang tagal nun. So hindi biro yung pinagawa na ark. But listen to me, bago ipagawa ni Lord yung ark, nakita muna yung consistency ni Noah. He walked faithfully. Pag binasa natin to, he walked faithfully with God and God commanded him to make an ark. Are you still with me? Kaya dapat consistent, dapat tuloy-tuloy. Ang grace din naman ng Panginoon ang tutulong sa atin para magtuloy-tuloy. Tapos ito pa isipin mo, pinapagawa ako ng bangka, ulan nga, di pa nakakita. Isipin mo yon. Pinapagawa siya ni Lord ng isang bangka, malaking bangka, kasi daw uulan. Ano yun? Pero this is the thing. When you become consistent and faithful to God, even if it doesn't make sense, you will still obey God because you trust Him. Lord, di ko mag-gets. Bakit ako gagawa ng isang bangka? Hindi pa nga ako nakakita ng ulan. But because you said so, I will do it. Sinabi mo eh. That's what you call agreement. Kaya nga dito natin makikita hanggang saan ka magtitiwala sa Panginoon. Imagine, let me say, sabihin natin, naniniwala na lang tayo 75 years siya ginawa. Ang sama-sama ng lugar na yun. May mga taong pupunta dun para pigilan siya, but he still keep doing it. Ibig sabihin, 8 lang sila, 3 yung anak niyang lalaki, 1 siya, pang-4. Ang matindi pa nito, mga babae yung kasama nila. Pag inutusan niya yung kasama, kunin mo nga yung 2x2, yung 10. Ang bigat noon. Are you still here? So, ibig sabihin, to make long story short, my point is, 4 lang silang lalaki gumagawa for 75 years. Are you getting my point? Sino dito 60 years old na? Wala pa? May isa. So, ibig sabihin, kulang ka pa po ng 15 years. Ibig sabihin, buong buhay natin, ark lang yung ginawa ko. Are you getting my point? Pero the good thing about this man, Brad, wala tayong mababasa na nagreklamo siya. Wala tayong mababasa na huminto siya. That is consistency. That what makes him faithful. He walked faithfully with God. Agreement namin to ni Lord. Hindi sa kung gaano katagal at kung gaano kadali. This is our agreement with God. Take note, hindi niya basta pinagawa lang, gumawa ka. May sukat yung ark. I'm just wondering, what if kinurap ni Noah yung paggawa niya ng bangka? Di lagot din siya sa flood control. Di parang patay din sila. Buti lang, hindi niya kinurap. Kasi that
that what's make them to be saved. Yun yung only way para ma-save sila. And this is how God wants them to build the ark. In verse 15 says here, this is how you are build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof on it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper deck. I am going to bring flood waters on earth to destroy all life under heaven, and every creature has breath of life in it. Everything on earth will be perished. Sa loob ng 75 years, habang ginagawa yung ark, nag-iipon siya ng pagkain nila at ng pagkain ng mga isasakay niya. And sabi, meron lamang isang door na dadaanan. Nakakita na po kayo ng kabaong? Kawawa naman po yung mga hindi pa nakakita ng kabaong. Para po siyang square. Yung ark daw po, para lang siyang ganun, na may isang pinto. So isipin mo, nilagay ni Noah lahat ng pares ng animals. Walang butas, yun yung pinto lang. Gaano kabaho sa loob nun? Gaano kadumi sa loob nun? But that makes him safe. Diba? Isipin mo lang, pagising mo marin, may titilaw, tas may mag-aaway na leon, ganyan, tas, shh, behave. Diba? Ang hirap nun. But this is the thing. That's what makes you that's the result of consistency. You will be faithful. Lord, if this is what you want, then be it. Gusto mo tong daanan namin? Gusto mo tong maranasan namin? At sure ako, pag faithful ka kay Lord at faithful sa si Lord, di ka papahamak ng Panginoon. And that's what happened to Noah. Kaya nga, every time that there's a rain, balik tayo kay Noah. Pero good news, sabi kasi ng Bible, hindi nagugunawin muli ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Baka pwede sa pamamagitan naman ng apoy. We don't know. But bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi may warning ang Bible. In Matthew chapter 24, verse 37 to 39, says here, as it was in the day of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Sino dito naniniwala parating na si Lord? And then this is the warning. Kung tatanungin tayo ngayon, mamaya after the service, dumating si Lord. Are you ready? We can say yes, but let me ask again, are you sure? Kasi nung panahon ni Noah, 8 lang yung nakaligtas. Kasi yung tatay nag-response sa grace ni Lord. Paano tayo? Sabi mo sa katabi mo, praise God. Hindi pa mamaya. Bukas, alas 8. Joke lang. Joke lang. No one knows. No one knows. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, this is the warning ng Bible, na whether you like it or not, darating si Lord. Huwag ka nang matakot. This is the sign ng pagdating si Lord. It's given. It's given. Ang sinasabi sa atin ay hindi matakot, kundi paghandaan natin yung pagdating ng Panginoon. Because katulad daw ng flood, normal yung buhay. May kainan, may inuman, may kasalan. But they don't know that there will be a flood. But today, the Lord is clear to every one of us, darating siya. But the question is, are we enough or are we ready enough when He comes? So the point and the challenge to us, anong gagawin natin? Praise God, kasi di pa dumarating si Lord. And that's the grace of God. Siguro inisip natin, ang tagal naman. Hindi. Hindi natatagalan si Lord, kundi binibigyan niya tayo ng pagkakataon para maghanda at ayusin ang lahat. If Noah changed because of the grace, naging consecrated siya, naging consistent siya because of the grace, and this is also a chance para ayusin natin yung sarili natin. Number 1, ang sinasabi sa atin, magbago ka na. Magbago na tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, bago ka na. Amen? Change. We need to change. Mahirap magbago.
Kapatid, ang hirap magbago. Nakasanayan, nakuugalian mo na, tas babaguhin. Mahirap. Pero mas mahirap pag hindi tayo nagbago. Are you still with me? Kaya nga, ang sinasabi sa atin, nakakita na po ba kayo ng runner? Hindi pa? Oh, ready? Di ba? May mga runner na tumatakbo po sila. Anong gagawin nila pag malapit na yung finish line? They will give their best para ma-reach yung finish line to win the race. Nang sinasabi sa atin na malapit na si Lord, let's give our best. Bigay natin yung best natin para magbago. Hindi mo kasi pwedeng sabihin, Lord, hindi pa ako ready. Hindi ka hihintayin ni Lord na maging ready bago ka magbago. Because whether you like it or not, darating si Lord. Kaya ang sinasabi sa atin, mas kilalanin natin ng Panginoon. Tandaan natin, sinasadya ang pagbabago. Sinasadya ang pag-aayos. Kaya nga sinasabi sa atin ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang sinasabi sa atin, mga kapatid, baguhin na natin yung uri ng pag-iisip natin. Huwag na tayong sumabay sa takbo ng mundo. Sa halip, baguhin natin ang sarili natin kung paano mag-isip para malaman natin kung ano ang mabuti, ang karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. 3 bagay yun. How do I know na nagbabago na ako? Pastor, tama ba itong pagbabago ko? Ang sabi doon, dapat good. Ang sabi, ang pagbabago dapat nakakabuti. Baka kasi nagbago ka, hindi naman nakabuti. Nakakabago, dapat malalaman mong kay Lord ito kapag nakakabuti sa'yo. Sapagkat walang nais ang Panginoon, kundi ang ikakabuti natin. At nakakabuti para sa atin. Pwede kasi natin i-define na, nakakabuti ito sa akin eh. Ang sunod doon, acceptable ba? Katanggap-tanggap pa. Ang sinasabi sa atin, pag sinabing acceptable, dapat kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Buhay na dapat may magandang testimony at magiging blessing sa iba. Kasi pwede ko sabihin, mabuti to, pastor, mabuti to sa akin. Pero ang tanong, katanggap-tanggap ba to sa Panginoon? Pwede natin sabihin, katanggap-tanggap to sa Panginoon, pero may kasunod, dapat perfect. Pastor, ang hirap naman maging perfect. Pero yung perfect na sinasabi dito, we develop ourselves to the maximum potential. Dapat yung katanggap-tanggap na to, magdadala sa atin into maturity. Na hindi na tayo dapat madaling magalit. Hindi na tayo dapat madaling mainis. Tingnan mo nga yung katabi mo. Baka magalit yan. Are you getting my point? Kaya hanggat wala pa ang Panginoon, ito ay isang pagkakataon para baguhin at magbago tayo. Are you still with me? Amen. Pangalawa, sabi niya doon, consecrated. You know, in the Bible, kung si Noah, pinili niyang lumakad, hindi niya lang binago at tinalikuran yung mga luma niyang gawa at pagkatao. Tinalikuran niya at lumakad siya sa kalooban ng Panginoon. That's what make him consecrated. You know what, in Matthew chapter 25, verse 1 to 13, this is the story of the 10 virgins. Alam natin to. This is a parable na kung paano daw darating ang Panginoon. So meron 10 na babae na may dala-dala silang lampstand. Kasi nung panahon na yun, kailangan nilang liwanagan yung mukha ng groom para malaman nila kung sino yung groom. So kailangan nila ng lamp. Kaya lang, yung sa 10 na yon, yung 5 doon, hindi nagdala ng extra oil. So to make the long story short, namatay na yung kanilang sisidlan or yung kanilang lampara. Nangihingi sana sila doon sa 5, kaso sabi nung 5, pag binigay namin to sa inyo, baka maubos din yung sa amin, pare-parehas tayong mawalan. Ang gawin niyo, bumili na kayo hanggat may oras pa. So ganun nga binili nila. Kaya lang, habang bumibili sila, dumating yung groom, dumating si Lord, pinapasok sila sa loob. Parang Ark of Noah, nung sinara yung pinto, di na mabubuksan. So nakapasok yung 5. Nung dumating na yung 5 na bumili ng oil, sabi, kami po ito, papasukin niyo po kami. Ang sabi doon sa Bible, hindi ko kayo kilala. So pastor, anong point nito sa atin? That sometimes we take for granted si Lord. Hindi natin siniseryoso si Lord. Are you still with me? Kasi, like the other 5, kung siniseryoso natin si Lord, alam mong maghihintay ka, mag-e-effort kang magdala ng extra.
Pero sometimes we take it for granted. So, maintindihan na ako ni Lord, maunawaan na ako ni Lord. Gets ako ni Lord. But the question is, nag-effort ba tayong kilalanin ng mabuti si Lord? Imagine, the grooms represent Jesus and the bride represent the believers who follow Jesus. Kaya, the question is, do we walk on the will ng Panginoon sa buhay natin? Pastor, mahirap eh. Anong gusto natin? Gusto natin madali lang. Kaya ang sinasabi sa atin ng Hebrew chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off. Sabi niyo nga po, throw off. Hindi niya sinabing buksan. Off daw. Off. Let's throw off everything that hinder, that sin that so easily entangle, and let us run with perseverance the race that mark for us. Ang hirap tumakbo, ang hirap ibigay yung best, ang hirap ang gawin lahat para sa Panginoon kung may dala-dala tayo sa buhay na hindi naman importante. Kailangan nating mag-iwan ng mga hadlang sa buhay natin para makilala si Lord. Kasi kung hindi natin to itatapon at iiwanan, baka tayo ang maiwanan. Kaya sabi niya dito, throw off, itapon natin yan. Everything that hinders. Ano yung mga bagay sa buhay mo na nagiging dahilan para di tayo makalubusang makalapit sa Panginoon. Para di natin lubusang magawa lahat para sa Panginoon. What those sins that so easily entangles us. Sabi ng Bible, let's throw off. Itapon, talikuran. Kapatid, may mga bagay na nakasanayan tayo na hindi na bagay sa atin. Na kailangan na nating iwanan. Like what I said, baka pag hindi natin to iniwanan, tayo ang maiwan. At hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, let's give our best. Are you still here? And lastly, i-consistent natin to. It is an agreement. When you said, Lord, I love you, then walk on it. Lakaran natin to. I-consistent natin to. Malalaman mo na consistent ka kasi ano man ang mangyari, may okay ka o hindi, maayos ka o hindi, you will still walk on it. That is the agreement. Kaya minsan, ang hirap nating maging faithful kasi hindi tayo consistent. Si Noah, bago siya pinagawa ng ark, nakita mo na yung consistency. Nakita mo na yung faithfulness. Minsan gawa tayo ng gawa para kay Lord. Walang masama doon. But sometimes we're not faithful to God. We're not consistent. Pag masaya lang, pag okay lang, tapos pag hindi na masaya, pag di na okay, wala lang kay Lord. And that's the problem. Makinig ka mabuti. Pag hindi tayo naging consistent kay Lord, di tayo magiging faithful kay Lord. At pag hindi tayo naging faithful kay Lord, maboboring tayo. And sometimes we take it for granted si Lord. Ang nakakalungkot, ginagawa nating pangpaswerte si Lord. Lord, kala ko ba pag nakilala kita, yayaman ako? But the question is, did you work hard? Hindi, kala ko babagsak na Lord yung pera tas may maleta sa harapan ng bahay namin. Listen to me, hindi ganun si Lord. Yeah, God can help us to fix our life. Pero dapat may agreement. Dapat may consistency. Kapatid, this is the challenge for every one of us. Buti na lang hindi pa darating si Lord bukas. Kasi may pagkakataon pa tayo para ayusin yung pagbabago natin, para ayusin yung buhay natin, para ayusin natin yung consistency natin. Makinig kang mabuti. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, kasi nung dumating ka, nag-CR ako. Alam mo naman, sasama ako sa iyo na naiihi ako. Bakit kung kailan dumating at saka ka nag-CR, pwede ka naman nag-CR. O let's sabihin, bakit ngayon mo lang to ginawa kung kailan malapit na? Bakit ngayon mo lang to naisip kung kailan malapit na? The Lord is giving us more time. The Lord is giving us more chance. And that's the grace of God. Binibigyan tayo ng pagkakataon. After all, yung pagbabago, yung pagiging consecrated, yung pagiging consistent, we have God's help. We have God's grace to
to change, na magbago tayo. After all, di natin kaya magbago mag-isa. Sa tulong lang ni Lord. And let's do our best for Christ. Whatever you do for the Lord, give your best shot. Because the Bible always tell us, your work is not in vain. Kaya kung yung relasyon mo kay Lord, nilalaro-laro mo pa, ayusin natin yan. Yung relasyon natin kay Lord, hindi to pwedeng joke. Hindi to pwedeng, di wag. Kasi si Lord, seryoso siya. Sana siniseryoso din natin yung relasyon natin sa Panginoon. I don't know kung anong pinagdadaanan natin sa buhay. I don't know kung anong meron sa atin throughout the week. But you know, God is always gracious to us. He always gives us a chance. He loves us, forgives us. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. And buti na lang, baka hindi pa siya dumating bukas. Baka lang. Kasi hindi ko rin sigurado kung kailan siya darating eh. Pero sana, pero pag sumikapan natin na bago dumating ang Panginoon, you change, we change. The good, acceptable, and perfect. That we are consecrated to walk according to His will. And we consistent our relationship with Him. Can we just close our eyes right now? Pwede ba sa mga oras na to, pwede ka bang pumikit? I know the Lord is in this place. I know the Lord ay kinakausap tayo personally. So why not you respond to the word of the Lord today? I want you to evaluate yourself. Kamusta yung pagbabago natin? Kamusta yung paglakad natin sa Panginoon? Kamusta yung consistency natin? Kapatid, makinig kang mabuti. Mahal tayo ni Lord. And there is always grace in our life. Hallelujah. And I will give you time to evaluate yourself, to respond to the Word of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, you pray, you evaluate your life today. Araw na to, as we respond to the word of the Lord, pwede po ba lahat po tayo tatayo? And can we just raise our hands to God? That we declare na turuan tayo, makita natin yung halaga ni Lord, maisabuhay natin, maipamuhay natin, maging panalangin natin na si Lord na lang sa buhay natin. Come on, church. Maging panalangin mo to. Maging dalangin ng puso mo to sa Panginoon. Woo! Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Come on, say it with all your heart. Maging panalangin mo to na nagmumula sa iyong puso.
kausapin mo ang Panginoon. Not just because you sing the song, hindi dahil sa kanta, kundi mismo yung nanggagaling sa puso mo. Na maaari ba na to, ngayong araw na to, hayaan mo maging bukas ang puso mo sa Panginoon. Hayaan mong yakapin ka ng Diyos. Hayaan mong turuan tayo ng Panginoon. Kapatid, let's give our best. Not because of you, not because of anyone else, but because of Jesus. Come on, you speak to the Lord right now. The Lord is listening to you. The Lord is in this place. The Lord is embracing you right now. Hura kandara baba kandara kandara baba yande. The Lord is in this place right now. Come on, church. Kung may mga pagkakataon na hindi natin nabibigay yung pinaka-the best natin para sa Kanya, I think this is also the grace of God na pwede pa natin gawin, pwede pa natin piliin, pwede pa natin gawin para sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on. You speak to the Lord today. You speak to God today. You speak to the Lord. You pray. You worship Him. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At this time, pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon? Pwede mo bang pasalamatan ng Diyos sa bawat pagkakataon, sa bawat pagmamahal, sa bawat pag-aayos na ginagawa niya sa buhay natin? Na sa kabila ng minsan kakulitan natin, patuloy tayong minamahal ng Diyos at binibigyan ng pagkakataon. Come on, you pray, you thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, you worship the Lord, you thank the Lord. Thank you, 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 Lord. Hallelujah. Ngayong gabi, kami po ay nagpapasalamat sa pag-ibig, sa biyaya, at humihingi ng tawad, O Diyos. If sometimes we take it for granted yung biyaya mo sa amin. Lord, salamat. Kasi mabuti ka, dakila ka. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami, patuloy kang mangusap sa buhay namin, patuloy kang gumawa sa buhay namin. Pagpalain niyo pong bawat isa, maranasan ka po namin lagi, Panginoon. O Diyos, sa iyo pong lahat ng papuri, ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Yeah. Praise God. Can we just appreciate the Word of God tonight? Ayan, palakpakan po natin si Lord. Glory to God. This time, we will going have our connect in just a minute. So, ginagawa po natin to dahil nandito tayo sa church para ma-encounter si Lord at pati na rin ang makilala natin ang mga taong katabi natin. So, we will do our connect. Pero bago yan, meron po ba tayong new friends dito? Pwede pong pataas na lang po yung kamay. Ayan, sige. So, kung wala, this time po, ito po yung connect katanungan natin. Kamusta ka bago ka magpunta sa church? Ulitin ko lang po yung connect katanungan po natin. Kamusta ka bago pumunta dito sa church? Sige po, tatayo po tayong lahat and hahanap po tayo na makakausap po natin. Babae sa babae and lalaki po sa lalaki. May kausap na po ba lahat? Ayan, sige.
Your 1 minute connect timer starts now. Ayan, praise God po. Sige po, ituloy na lang po natin mamaya. Tapos na po yung 1 minute. Ngayon naman po, darako naman po tayo sa isa pang uri ng pagsamba, which is ang pagbibigay. Sige po, pakisabi po sa katabi nyo, it's giving time. Sa mga kasama po natin sa online, i-comment nyo po, it's giving time. So, ayun po. Kung may Bible po kayo, makibukas po kayo sa Hebrews chapter 11, verse 4. Ito po yung sabi, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. One thing we should remember when giving is that giving is faithing. Ang pagbibigay ay pagtitiwala. Sabi po sa verse natin, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. Naging better ang offering ni Abel, hindi dahil marami siyang offer. Hindi rin dahil mas malaki ang halaga na inoffer niya kumpara kay Cain. Naging better ang offering niya dahil nagbigay siya sa Diyos ng may pananampalataya. Hindi dahil alam niya na dapat magbigay o magbalik. Hindi dahil pilit siyang magbigay. Hindi dahil gumagaya siya nung nagbigay si Cain. At hindi dahil maraming sobra sa ari-arian niya. One reason kung bakit siya nagbigay is his faith. Faith is an action word. His faith led him to give a kind of offering na hindi lang basta better kaysa sa offering ng iba, but an offering that is righteous in the eyes of the Lord. Kaya kapatid, hindi tayo pinipilit ni Lord na magbigay o magbalik sa Kanya. Because if we have faith, hindi tayo matatakot na ipagkatiwala sa Kanya ang mga bagay na meron tayo. As long as we give with faith in Him, nalulugod si Lord sa opening po natin. Tandaan po natin, kung hindi pa natin lubos na nauunawaan kung bakit tayo nagbibigay at nagbabalik sa Lord, okay lang yan na huwag ka muna magbigay. And kung magbibigay tayo sa Lord, let us give with faith. So as a short and personal testimony po, honestly po, medyo ilang times na po ako natatanong kung pwede ba ako mag-challenge. But due to unavailability, hindi po siya natutuloy. And sabi ko, nung inaccept ko na po yung challenge, sige po, pero Saturday ko na po isend yung testimony ko. Baka may ibibigay pa lang po kasi si Lord yung testimony ko this week. So habang papalapit yung Saturday, sabi ko, hala, parang walang matitestimony na, wow But, you know po, pinarealize sa akin na kapag nagtatapat ka kay Lord, ibibless ka niya kahit sa mga pagkakataon na di mo napapansin. Kasi po, almost a month na po akong walang work. Pero sa kabutihan po ni Lord, sa 1 month na po na yon, never po akong pinabayaan ni Lord. And during po nung time ng rest po, ayun po, nagkaroon po ako ng time na makipag-banding sa kuya namin and nakapasyal po ako sa kanya. And pag uwi ko po dito, nakareceive po ako ng isang sad news, which is, yung lolo po namin sa father's side is na hospital due to diabetes and may tubig na daw po yung baga niya. Pero praise God, dahil medyo nagiging stable na siya and praying na makarecover na fully and makalabas ng hospital.
mas pinakita po sa akin ni Lord talaga na hindi niya ako pinapabayaan at pati na rin yung pamilya ko. Kasi kapag tapat ka, mas tapat si Lord. Kaya naman po, tonight, kukunin po natin yung ibibigay natin at ibabalik kay Lord. And let's pray po. Kung wala pa po tayong dalang cash, we can give through our online accounts. Meron po tayong GCash and BPI account na naka-flash po sa ating screen po. Sige po, tatayo po tayong lahat. Sige po, let's pray. Lord God, Heavenly Father, thank you, Panginoon, sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, Lord. Salamat po dahil makakapagbigay na naman po kami, makakapagbalik kami sa iyo, Lord God. I pray, Panginoon, sa bawat isa na magbibigay, ikaw po ang siyang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Ang pagbabalik namin sa iyo, Lord, is a sign, Panginoon, ng pananampalataya namin sa iyo, ng pagsunod namin sa iyo, Lord God. I pray sa mga wala pa pong kakayahang magbigay, ikaw po'y mag-provide ng source of income nila ng sa gayon, Lord God. Makakapagbalik po sila sa inyo, Panginoon, with joyful heart, Panginoon. I declare, Panginoon, promotion, favor, provision, Panginoon, sa bawat isa nandito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Hindi ka po, Panginoon, nagbabago, hindi ka nagkukulang, Panginoon, hindi ka nagpapabaya. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan